dapat sabihin niya, oy, bug yun. Hindi dapat ganun yun. May mali, may mali. May mali. May nangyaring anomaly. May anomaly. Pero ngayon, natignan natin, with that swing sa gold lane, pati na rin sa top, Onyx Philippines, 3.5k gold lead, may conceal yung Flash Singapore. Sobrang lala ng conceal nila. Nasa harap sila nung Johead tsaka nung Farsa. And ayun, wala silang pantakbo ngayon. Pero there's strike, utumba pa nga si Ken. Napasobra pa ata ang Flash SG. Ken na naman ang nabigyan dito ng Onyx Philippines with their 5-man rotation. Kirk, halos wala nang pake kahit binibigyan siya, tumatayo lang dun sa bush. Hinarangan yung likod, Ben. Men! Sinara yung exit. Sila na yung exit, sila na yung Kelwar. Kelwar kasi yung exit sa Malaysia ngayon, pero bumabawi ang Flash Singapore. Naku po, mabibigay si Bruce pero nakapag-flicker out pa. Kirk tsaka si Kelra, pwede bumawi dito, pero mawawala si King Kong tsaka si Super Friends for Onyx. Medyo na pa sobrang lalim si Super Friends to tsaka si King Kong. Hindi pa nila kayang isara ang exit. Wag muna. Wag muna. Hindi pa kaya ang butas, pero Skirk Kito with the Revitalize, sustaining a lot of damage taken from Flash SG. And tutumba na nga yung Hilda. And si Kelra na lang yung nag-defend ng middle lane. This will likely be a successful attempt from Flash SG, and susunod pa yung Pagong. So Onyx Philippines losing some steam, losing some control after the initial failed attempt on the top lane. Wow, this is the first time ata na makikita kung walang turtle na na-secure ang Onyx Philippines in one game. Pero may diversion na naganap doon sa baba. Naku po, si Hades pa nga yung tumumba. Nakaligtas pa si King Kong. A failed attempt mula dito sa Flash SG. Ayun. Napasobra ata ang kanilang invade dito onto Onyx Philippines. Tutumba ang tatlo. Make that 4 with the flicker out from Super Prince. They only lose 1. Ngayon nila sinara yung exit. Si Super Prince binakuran sa likod ng Farsa. And with that response, Flash Singapore got 3 turtles, but Onyx Philippines, 4 ang kanilang napatay sa clash na iyon. Now transitioning sa pag-agaw ng mga buffs ni Hades. Sabi ng Onyx, sumosobra na kayo Flash Singapore Sabi lang namin good luck. Masyado kayong mainit nung early game. Pero napasobra sila. Nag-overheat. Nag-overheat yung sasakyan. Nag-overheat yung sasakyan. Parang hindi ano sila eh. umabot do sa Malaysia. Ang nangyari kasi midnight, nung binuksan yung sasakyan, hindi binigyan ng oras mag-warm up. Oo. Talagang ginas nila kaagad. Kumbaga, okay na yung init kanina di ba? Oo. Tumakbo na yung karburador Tama. Kaso, nag-third gear Nag-third gear kaagad, hindi ka pa nga nagsisecond. Hindi pa na nga nagsesegunde Ano kasi yan, primera, segunda, tercera. Yung Flash SG, pag ganun ng susi, tercera ka agad Sira agad. Pero hindi mo din naman sila masisisi kasi isa sila sa mga few teams sa actually after mag-balloon ng lead ng Onyx to 4K, nababa pa nila to 1K. So, kahit pa paano namimitigate nila yung snowball ng Onyx. Yeah. Pero kasi parating may sagot yung Onyx Oo, kumbaga, kahit anong problem ang ibigay mo sa Onyx Philippines, may marquee sila. May marquee sila na kahit hindi, may solution sila. May solution sila. At ang mukhang magiging solution nila ay diversion sa top play. Magiging patient sila. Meron pa silang conceal na pwede gamitin dito. Kung merong magpakita, pwedeng bigyan kaagad ng Flash Singapore. Kaso si Kirk yung pwede nila makasalubong dito. Pwede rin naman si King Kong, pero napakitang harap mula kay Kirk. Talagang yung Onyx Philippines, kakaiba yung kanilang pang-amoy. Lahat ng bush na pwedeng i-check nila, pero hinahabol si Kirk dito. Nakapwesto si King Kong. Yung ambush sa may bandang likuran, tutumba na yung Hilda, pero si Hades napasama yung pwesto. At pati na rin si Bongski. Kailangan tumakbo ng Joy. And si Ken dito nasa harapan nila Super Friends. Flicker out mula dito kay Phobius. Pero nato yung bala mula kay Kelra with the Death Sonata taking down the remaining members of Flash SG. Hindi naman remaining members, pero yung natitirang tumatakbo mula sa Flash. Isang bala ka lang daw, sabi ni Keller. Pero gusto ko i-commend yung ginawa din ni Brusco kasi ang ganda ng pagkasa ni Super Friends ng kanyang, teka lang, JPL JPL na Force and Glorious Pathway. So good sign na naman for Onyx Philippines. Kung babalikan mo yung nangyari kanina sa Clash, Super Friends hindi pa rin talaga tumitigil dito. Hindi pa tapos. Sinasari. Ngayon lang ako nakakita ng Farsa na ganito maglaro. Sinasari yung exit. Medyo napasama. Pero nagamit din naman yung ultimate dito ni Joy. So that means hindi na nila kaya labanan pa further ang Onyx Philippines. Although good trade pa rin naman yun for Flash SG kasi na-burn yung Flicker, napatay yung Farsa. But that just means na so far ngayon, wala silang pwedeng gawin. Gusto ko lang balikan yung ginawa doon ni Brusco sa Super Friends. Ang ganda na pagkasa ni Super Friends ng Feathered Airstrike katabi sa Lord Pit. Pero the moment na si Bongski kinasa yung heavy crossbow, papunta kay Super Friends, si Brusco handang-handa ikasa yung ejector Unstoppable Force para protektahan si Friends Kumbaga sabi niya, subukan mong pumasok. At pag pumasok siya, hindi nga ilalabas pag palabas ka na, ibabalik kita. And ngayon, makikita natin, Onyx Philippines with the Lord just cleaning up the outside bases of Flash SG. Wala na yung mga tore, wala na rin yung jungle resources, and yung mga holy defense
ay tumumba na. And binabaril-baril na naman ni Kelra alongside the Feathered Airstrike, the long-range arsenal from Onyx Philippines, shutting off Flash SG. Literal na long range. Initial damage mga galing sa Rhapsody. Tatapusin ni Super Prince with the Feathered Airstrike at tinapos na nga nila yung inhibitor turret sa baba tsaka sa taas. Onyx Philippines pumasok na! Oy, grabe naman yung dive nila doon. Di nga tinapon pabalik. Sabi nila, base lang kami. And Onyx Philippines secures game number 1. Onyx Philippines pinapakita lamang na bawat problema na ibinabato sa kanila ay meron silang marquee. Meron silang solusyon sa bawat aggression na nilabas ng Flash Singapore. Pero props to Flash Singapore, isa to sa mga games ng Onyx so far na medyo may onting katagalan. Oo, medyo nakita natin na hindi ganun ka-smooth Oo. yung kanilang laro. Pero kita pa rin natin doon sa last few moments of that game, yung tactical advantage na meron sila, and sobrang genius kasi na-execute nila na maayos. Yung long-range nuke na nanggagaling mula kay Kelra, kay Super Friends with a Feathered Airstrike. Tapos pati yung ginawa ni Brusco sa dulo, pag ejector nyo sa base, hindi nga niya tinapon eh. Tinakot niya lang yung mga lalapit. Kumbaga, hinold na yung ejector para walang lalapit. And yung Onyx Philippines, sabi nila, okay na yan, base na. Ano tawag doon? Ano tawag doon? Asar lang. Inasar first. Inasar lang. Nagkamali ako midnight. Ano? Hindi pala may katagalan. 11:29 lang pala. Marami lang talagang nangyari. Sa comment section dyan, quiz time tayo.